Hello, kain tayo ng ating lunch. We have may pinirito tayong salmon and rice and pickled cucumber. And we have a soy sauce. And of course, we have ketchup. Hindi madami sa salmon. Wala lang, gagawa ko lang to. Tapos alam niyo ba, gusto ko lang i-share. Pag nandito kayo sa Europe, hindi naman talaga mahirap makahanap ng trabaho. Lalo sa atin mga Pinoy na tayo ay kila tayo sa hindi tayo mapili sa trabaho, basta prosigido lang. Kasi hindi mo naman magagamit yung kung anong, hindi ibig sabihin na kapag tapos ka or yung dati mong position sa Pilipinas is maa-apply mo kaagad siya dito unless nag-apply ka na from Philippines papunta dito sa Europa or kahit saang bansa, saang continental ng mundo. Basta prosigido ka lang kasi ako nga nung dumating ako dito, pero ako before, tapos nung nagano na kami ng asawa ko, nagpartner na kami, first job ko, dumating ako after, kasi bumalik ko ng Pilipinas, tapos pagkadating ko dito, 1 month lang, habang nag-aasikaso ako ng mga papeles ko, sa Clemente or sa para sa bank account ko, sa insurance ko, alam niyo yun, nag-a-apply na ako ng trabaho. First job ko talaga is 1 month lang 1 month lang after ko dumating dito is nakapagtrabaho na kaagad ako, which is sa ice cream store. 3 months lang din ako doon, okay din naman kasi mas gusto ko yung mas malapit dito sa bahay namin kasi yun kasi is kailangan ko mag-travel ng mga 30 minutes by bus. So after nun, nakapagtrabaho ako sa isang malapit lang dito sa amin, okay yung sahuran, tapos sa isang hotel, tapos ako, depende kasi yung trabaho ko, night shift or morning shift. Okay din kasi 5 minutes walk lang dito sa bahay. So, hindi na ako magastos sa pamasahe. So, okay na okay. So, ayun, pag nandito kayo sa Europa or kahit saang bansa, basta hindi ka lang talaga mapili sa trabaho. Hindi mo iisipin na kung ano yung natapos mo, ano yung trabaho mo before sa Pilipinas. Hindi mo siya pwedeng dalhin dito kasi dapat ang iisipin mo is yung kung anong mas madali na para makapagtrabaho ka kaagad, hindi ka dapat mapili sa trabaho na papasukan mo. Kasi ako nakapagtapos naman ako, Pero, before talaga yan ang thinking ko bago ako, nung naging au pair pa ako. Tapos may encounter ka talaga na may mga posisyon na matagal na sa field nila, pero mas pinili nila na yung trabaho is yung trabaho ka agad sila, may pera ka agad, di ba? Yun kasi habang nung nag-a-apply pa ako nag-a-apply pa ako yung trabaho ko is naglilinis ako ng mga bahay, pero mas malaki ang kitaan pag naglilinis ka ng bahay kasi pwede mong ikaw magbigay ng oras ng pera, pwede mong anong tawag doon? Pwede ikaw ang mag-oras sa oras mo. Anong tawag doon? Basta mag-rate sa oras mo. Yung akin kasi is yung hinihingi ko talaga is 15 to 18 euro per hour. So, ang pinakababa ko is 15. Pero ang nilinisan ko lang ba is 3. Tapos may naging 4 na siya kasi nire-recommend ako. So, alam mo yun. Pero, yun nga, everyday, isang bahay lang yung nilinisan ko habang wala pa akong trabaho, habang nag-a-apply pa ako. Hanggang mga lang din. Habang nagkatrabaho na ako sa ice cream store, naglilinis pa rin ako part-time pag day off ko. So, ayun, pero yung iba, give up ko na. Tapos naintindihan naman nila kasi, di ba, hindi mo naman kayang. Kasi, health is wealth talaga. O dapat unahin mo talaga parati yung health mo, hindi yung pera-pera, di ba? Kasi pag pera na talaga tayo, naiinganyo talaga. So, ayun lang. Pag nandito ka or nasa ang bansa ka, huwag kang mapilit talaga sa trabaho at hindi mo dapat dahil yung mentality na, ito natapos ko, ito yung trabaho ko sa Pilipinas, dapat pag dumating ako sa bansang ito, ganito din yung trabaho ko. Hindi. Ibang-iba talaga. So, may experience din yan pag nandito na kayo or sa mga naka-experience kasi ibang-iba talaga. So, kain tayo.